program is about to start. Here are a few reminders. No live streaming. For security reasons, please use your complete or family name as your Zoom display name. Make sure your microphone is always on mute during the video conference. Please mention the name and location of those who joined for the first time on the Zoom chat. Kindly turn on your video during the Word of God. Ensure that the camera is properly set up. Reminders during our Zoom gathering. No live streaming. Use your complete or family name on the Zoom display name. Make sure your microphone is always on mute during the video conference. Mention the name and location of those who joined for the first time on our Zoom group chat. Turn on your video during the Word of God. Ensure that the camera is properly set up. Isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa at tayo po ay nandito muli sa Night of Power para po magpalakasan upang sambahin at purihin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sino po dito ay excited para purihin ang Diyos? Bagamat nasa screen lang po tayo, nasa bahay po tayo, truly that God, He deserves the highest praise, the highest honor, and the highest glory. Kung pwede po tayong tumayo, kahit nasaan man po tayo, tayo po ay mag-umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah! We glorify you, Lord. We honor you. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na nang ibang katulad mo. Wala na ngang iba. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Let's sing the first verse again. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Titiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala
puso ko, sa puso. Yes, Lord. Ang siyang sumakop, magtitiwalang lubos. Pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban, magtitiwalang lubos. Pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwing ang kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwing God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Let's declare, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Kayo lamang po. God is the strength of my heart. Yes. Let's declare it po. Of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Yes, Lord, God is the strength of my heart and my portion forever. For the last time, God is the strength of my heart. God is the strength, yes, of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Let's give back the highest honor and glory. Glory to your name, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Alam niyo po, tunay po na ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay matapat. Bagamat ang iba po sa atin ay na-quarantine, still, meron pa pong COVID. But we have this unshakable hope because we have an unshakable God that we serve. Amen po ba? Sino po dito yung naniniwala na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mabuti at tapat? Tunay nga po na let us worship Him tonight in spirit and in truth. Nawa po ay maranasan po natin ang presence ng Lord kahit nasaan po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating.
sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin at sasambahin. Let's sing the first verse one more time. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin at sasambahin. Kami akayin, yes Lord, at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at mapagkailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo sa'king panghahawakan. Pangako mo, Diyos, pangako mo aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at mapagkailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako mo sa'king panghahawakan. Kayo lamang po. Pangako mo. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. Pangako mo'y tapat.
pabayaan man, pangako mo sa'kin panghahawakan. Pangako mo aking panghahawakan. Yes, Lord. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo sa'kin panghahawakan. Puso ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo. Ang buhay na ito ay handog lamang. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Let's sing it to Jesus. Puso ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Puso ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo. Sing it to your God. Buhay ko, sumusumpang ako'y iyong-iyo. Puso ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo. Sa'yo lamang po, Panginoon. Ang buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Truly, Lord, napakasarap mong awitan. Napakasarap mong kantahan, Lord. Personally, we don't know, Father God, ang mga situation po ng each one of us na naka-attend po sa Zoom gathering na ito, Father God. But we know and we do believe, habang umaawit kami kanina, sumasamba, Lord, tinugon mo na ang aming panalangin. Lord, salamat po. Kaya sa umpisa pa lang po, nagpapasalamat na po kami, Lord. Dahil hindi po namin ang mangyayari tomorrow o sa next week. But we know and we believe, pagka nagtiwala po kami sa inyo, Lord, everything will be peace. Everything will be okay dahil iyon po ang pangako niyo po sa amin. Salamat po, Father God, sa lahat ng mga biyaya, sa mga biyaya po naming nakikita o hindi namin nakikita. Lord, thank you so much. Ang dami po namin pagkukulang sa iyo, but always, God, andito ka, Lord, sa aming buhay, na yung overflowing blessings, lalo na po ang sa bansang ito, pinaparanas niyo po sa amin. Lord, we pray, Father God, hallelujah, sa magbibigay po ng testimony, Father God, tonight. Lord, hayaan niyo po ito yung maging encouragement po sa amin, Lord. At sa maghahayag po, Ama, ng iyong salita, si Brother Dindo. Lord, you know him from head to toe. Lord, hayaan niyo po, Ama, na iangat niyo lang po ang iyong pangalan sa buhay niya at ang pagkatao niya pa ay may baba. Lord, we thank you so much for everything and we entrust, Father God, ang lahat ng ito sa iyong matamis na pangalan po ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesu Cristo Jesus. At ang lahat magsabi ng Amen. Amen.
kapatiran, ating mga ate, kuya, mga brothers and sisters. Kamusta na po kayo? So, sa gabi pong ito, ako po mag-share. Amen? Hindi po ako magpapatotoo. Thanks God. So, sa gabi pong ito, ang tipong pamagat, entitled, Unswerving Hope. Okay? So, punta po tayo agad sa ating text or verse, Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Let's pray. Marami po salamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Nandito na. So, balik na naman po tayo. Just recently, nakita po natin sa news na balik naman po tayo sa ganong situation dahil po nga po sa COVID-19. No? Mayroon na naman pong surge ng cases. So, mayroon na namang restriction in place. So kamustahin po natin ang ating mga paglalakbay bilang believers, ang ating pong ating sarili, ang ating pong focus sa present times na ito at ang ano pong condition ng ating pong heart. Amen? Praise God. So alam po natin, our present times, perhaps our generation witness the most remarkable change in history. From the past to present. Before napakasimple lang po ang buhay ng ating pong mga tatay, mga lolo. Simple lang ang buhay doon, no, 'di ba? Magpa-farm sila. Then uuwi sa bahay, kukuha ng gitara, ukulele or anuman. 'Yun ang nakikita ko sa mga ko noon, mga ninuno. Napakasimple lang. Wala siyang masyadong complication. Ngayon napaka-komplikado. We have all the gadgets. We have all the technology. Communication is very fast. Even money transactions is very fast. Lahat napaka fast pero napaka komplikado din. Amen. So if you have to live up to be nasa trend, nasa sa social ngayon, status ng tao ngayon, you have to pay the price. Okay? So siguro noon, maliit ang sahod, pero wala naman masyadong pinagagastusan. Ngayon, if you have to live in the high-end city, for me, Abu Dhabi is already a very sophisticated city. Medyo high-end na po siya. Kaya medyo komplikado rin po. Minsan ang sahod mo, kung kukwintahin mo, halos maraming deduction, di ba? Hindi naman siya forcefully, pero ikaw naman babayad ka ng internet, babayad ka ng ganito, ganyan, para to live up kung ano po ang meron ngayon. So, lahat ngayon ay mabilis, di ba? We're all is instant and quick, but this may also affects and influence our mindset, attitude, and habits. Di ba? Nag-i-influence din yung mga mabilis ngayon. Lalo na pag may sasakyan ka na, hindi ka na nasasanay na maglakad. Or sa mga, meron ng mga nakaranas ng comfort, ayaw na natin yung pumila ng mahaba. Dahil nga, gusto natin mas mabilis. Amen? So, kumbaga, unknowingly or knowingly, it affects our attitude or the way we act. So, we tend to become less patient in waiting for our turn, in queue, in driving, in our promotion, or even for the results of our prayers, nagiging less impatient po tayo sa mga result nito. So even our children also, for me, I have children, so akala ko yung pagpapalaki ng children ay ganun-ganun lang, go with the flow, kung ano lang hindi pala. So sometimes, yung mga fast-pacing po ngayon ay it affects sa mga anak po namin or yung mga may mga anak, yung mga wala, kailangan nating ma-learn po ito. Even our children becoming easily get bored or less, mga impatient din po. Medyo may pagka-impatient na rin po. Ayaw nila na magantay na matagal, ayaw nila nang walang ginagawa. If you bring them to a certain place, din wala namang gawin, ay ayaw nila. So, because of the fast-paced trends.
or because maybe of the internet influence na meron po ngayon. So, but this, we also tend to quickly change lane. Kung tayo po yung nagda-drive, nagiging less impatient po tayo, mabilis po tayo mag-change lane, change plan, change company, dahil ang tagal di ba? Instead of waiting patiently. Di ba? Marami pong mga sikarin, meron siyang mga, nandan niya sa HR, minsan may mga sinishare siya, minsan daw sa mga Pilipino, less impatient, lalo na pagka mayroon silang request. Madaling magreklamo, madaling bibigyan ka agad ng resignation, or ganito, ganyan, pag hindi nakuha yung gusto. Diba? So, hindi po natin tinataas yung ibang lahi, pero yung ibang lahi, medyo din, di ba? Yung mga ating pong mga kapatirang Indians, maano po sila Makikita mo nga sila, may mga iba nagtatrabaho sa palaces, umabot na ng 20 years, 25 years. Walang change status yun, ha? Nagtatrabaho lang doon. Halos doon na tumira. Pero grabe po yung loyalty po nila. So, patient po siguro din po yon. So, ang word po natin ngayon, this is only my own description, the word are becoming more or less livable. Para akin lang po yon. Hindi ko alam kung mag-agree kayo. Sabi nga po ni Brother Eddie, this time is precarious time. Okay? So, but these things must happen because it is written in the end times. Sa itong mga nangyayari ngayon, hindi pwedeng hindi mangyayari. Iniisip po siguro natin baka magiging gumanda or magiging maganda po yung word na ito. No, because this world is not our home. The more, yung paiksi yung time ng coming ni Jesus Christ, the world will really become more worse. Sabi nga po ng ibang mga preacher, kung wala lang yung prayer ng mga Christians, wala na tong mundong ito. It will disintegrate very quickly. Kaso lang na may nagpiprayer pa Sasabihin natin sa sarili natin, okay, not in our time. Satan, not in our time. This will not happen in our time because we are praying. Kung wala pa siguro talagang tuloy-tuloy na yung pagkilos at paghari ng kadiliman sa mundong ito. Pero sabi nga po, in 2 Timothy 3:1, this know also that in the last days, the perilous times shall come. Ano pong ibig sabihin ng perilous time? Full of danger and risk. So, medyo, makakagulat ang mga balita ngayon, ang mga naranasan natin ngayon. So, ang inisip po natin, ano na bang sunod nito? Ano na bang sunod? Okay? So, ang ating pong title, di ba? Sabi natin, Our Swerving Hope. So, kailangan po nating i-check ang ating sarili kasi ang salvation ay talagang individual. Di ba? Hindi natin iasa sa lula natin, pag rosaryo para sa atin, we are responsible to our own selves. Anumang panahon, unos man, bagyo man, o anong klaseng daan na meron po tayo ngayon, responsable po tayo sa sarili natin, ang yung takbuhin po natin bilang isang mananampalataya. So ano po ibig sabihin ng swerving? Ang swerving is change or cause to change direction abruptly. Dahil nga po sa fast pacing ng ngayon, sabi ko sa inyo, nagiging less impatient po tayo, mabilis po tayong nagbago. Yun po, swerving is not the word. Should not be within us. So, sabi nga po dito, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Alam po natin kung ano po ang tinatarget po natin sa buhay po natin. Yun pong salvation na binigay ng Lord sa atin. At there are may panahon na so quickly it will happen that really we will be taken from this perilous times or this perilous or precarious na world na meron po tayo ngayon. So, unswerving is not changing or becoming weaker. Steady or constant. Okay? So, kailangan constant po tayo sa ating pong direction toward kay Lord, toward kay Jesus. Now, mayroon lang pong 5 po akong
Huwag po kayong maano dito na mas mahaba po to. Ayoko din pong mahaba. Sabi nga ni Pastor Joey ata, yun daw maiksi mag-share ay ma-assign ulit. Joke lang po ha. Masyado na po siyang seryoso eh. So, 5 lang po. Bilisan ko lang po ito. Moving forward in unswerving hope. Okay? So, moving forward in unswerving hope. Kasi nga po, ang swerving ay lumipat ka ng lane abruptly or change plan or change direction abruptly. Ngayon, kailangan daw pag hope, nakatarget ka doon, nakafocus ka doon, dapat hindi po unswerving. Bakit? Kasi sabi nga po, hold on. Sabi nga po, because he who promised is faithful. Siya daw na nag-promise is faithful. Ano mang nangyayari sa kapaligiran mo, ang nag-promise sa atin ay faithful, and He is the Lord Jesus Christ. Number 1, know what is right and true. Sabi nga ng paboritong verse ni Brother Eddie, John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Kailangan malaman mo ang katotohanan, and the truth will set you free. Ang hirap naman mamuhay na wala sa katotohanan. Diba? Wala ka sa katotohanan. Wala ka sa will ng Lord. Sabi nga ni Pastor Joey, narinig ko na naman kung nanonood kayo ng mga sa Jesus as Lord, the YouTube, narinig ko na naman ulit si Pastor Joey, sinabi na naman po niya yun. Yung sinabi niya sa anniversary natin, nasabi po niya, nakikita daw niya, mga tao daw na napakalungkot at napakamiserable, yung mga taong hindi nanatili or namumuhay sa will ng Lord. Yun daw pinakamalungkot. Siyempre marami siyang mga counseling. At also, mga pastors siguro natin, nakikita rin po siguro nila yon. Amen. So, kailangan malaman natin katotohanan. And there, live on it. Kung, maski ano pang mangyari. Okay? So, last March, siguro nagpapatuto po ako, hindi ko alam kung kayo lahat nakarinig noon. Nagda-drive po ako, meron po kaming sasakyan. Si Carrie, everyday, hinahatid ko sa office niya, 8:30, between 8:30 to 9, like that. Diyan sa Muro Road. So, liliko ako ng Lifeline Electra para ihatid ko siya. Isang buwan po yun, March. Nagtaka ako, bigla ko naka-receive ng sunod-sunod na fine. Grabe, March 6, March 7, March 8. Sabi ko, talagang halos hindi ako makatulog. March 22, March 24. Pag nung nag-March 20, 9, naka-anim na ko. Sabi ko, salamat Kari, munti ka na. Kasi sa April, nag-seaward na ako ng project. Ay, salamat, nakaligtas na ako. Akala ko isang buwan, araw-araw kitang hinatid doon. Bawal mag-swerve if nasa second lane ka. Hindi ko na naranasan noon dahil gabi ako nag-work sa Expo. Ignorante po ako. Nagda-drive ako, liko ako. Kasi, bakit ang tao dito nagsisiksikan sa first lane? Na ang luwag dito. So sinampal po ako ng pulis ng 7 fine. 400 dirhams each. Nung sabi ko, pagtotod, yung mag-message sa akin, di ko na sinabi ni Kari kasi mas natatakot pa ako sa sasabi niya. Minsan, ano na naman yun? Okay na lang sa pulis kasi message lang, no? You, category 15, you have, pero pag message mo magsabi, ano na naman yan? Ang hirap mag-explain eh. So, hindi ko na sinabi. Nung malapit na siyang naglampas na siya ng March, natutuwa ako. Naku po, biglang bumalik. May nag-text na naman sa akin, March 24. Bumalik na naman ko. Ano ba to? Natakot na naman ako ulit. Sabi ko, hindi, maganda tong ginawa ng pulis dito. So, grabe naman tong ginawa nila bigla na lang, 14 years, 15 years ako nagda-drive. Allowed naman yan. Sinasabi ng mga nagtiteach, allowed daw yan pag second lane ka. It's either straight or left. Ni-review ko yung mga picture. Meron na palang doon. Meron na palang bagong paint na hindi ko na malayan. No swerving na papula siya. Ang hirap mag-swerve. Ang hirap mag-swerve. Mali siya at mali kasi may rule, 'di ba? Swerving is not an option. Or else doon fine ka. So praise God, mabait pa rin ng Lord sa atin.
Sabi ko, nanalangin na lang ko, Lord, wala, never po ako natanggalan ng ganon. Di ba? Bayad ng bayad, napakarami. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, baka magulat kayo kung ilan ang fine ko mula nung 2009 na meron akong license. Laki na. Pero dahil mabait ng Lord, bigla po ako nakareceive ng tawag sa friend ko. Sabi na, bro, i-check mo yung yung police apps. Bakit? Binura ng police yung mga fine. Pero nakabayad ako ng isang fine. So, okay lang, fine. At least isa lang. Yung 6 binura. So, alam ko po, mayroon din po sa atin. Si Kuya Jojo. Sorry po, Kuya, baka hindi mo sinabi ni Pastora. Meron din siya. Sorry po, na-broadcast. Isa lang naman ata, di ba? Isa lang sinabi. Praise the Lord. So, kailangan nating mag-maintain sa lane. No swerving. Know what is right. Know the rule. Know what is, and live on it. And go straight with it. Move forward in the will of the Lord. Amen? Number 2 po, maintain your spiritual fitness. To sustain and endure the race set for us is the training. It's a very essential and necessary. So, kung kailangan po nating mag-move forward, maintaining in an unswerving hope, kailangan po nating spiritual fitness. Sabi nga po in 1 Corinthians 9:24-25, do you not know that in the race, all runners run, but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into a strict training. They do it to get the crown that will last, but will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Kung sila po ay tumakbo sa isang run para makuha yung trophy na ilagay mo lang sa aparador, ito pong takbo po natin to get the crown that will last forever. Napakasaya po siguro na makuha mo yung crown na binigay ng Lord dahil natapos mo yung takbo. Amen? Marami pong mga kwento doon sa mga takbo-takbo. Pero baka kung pupunta pa tayo sa takbo, baka matagalan tayo. So, punta po tayo in order for us to endure fitness that comes from the Word. Kasi spiritual Di ba? Kung tayo po sa physical, kailangan po tayo ng fitness. Ako, hindi na ako nakailangan ng fitness. Galing ko ng Expo, 22,000 every night. Ang nilakad ko ngayon, nasa SeaWorld ako, 7-story, ganun na naman. Pero hindi ko po yun, hindi ko na irereklamo yun. Magreklamo ka pa, boy. Di ba? Nabigyan na ka ng trabaho, magreklamo. Yun na po, sinabi ko na sa sarili ko, ito na yung pinaka-exercise ko. So sa gabi, hindi na ako mag-exercise, mag-gym, dahil sa trabaho pa lang, exercise na. Pagdating sa bahay, magkakarate pa kami ni Mateo. Dami pa namin gawin. Di ba? So, yun na po yung exercise ko. That is physical. Pero tayo as spiritual runner or athletes, kailangan po nating spiritual fitness. Kailangan po natin ng training. Kung minsan man tayo ay may correct, ay training po yon. Kung minsan man tayo ay mapagalitan or yung idea po natin ay hindi ina-accept, yun po ay mga part ng training. Saan ba, sino pa po ang magtitrain sa atin? Di ba yun pong nandito po sa church? So yun po ay kailangan po nating ma-endure. Para po yung spiritual fitness po natin ay kailangang matest. In order for us to endure, kailangan po natin ng Word of God. The church is an avenue for this training. Ito pong church na meron po tayo, napakarami na pong training na binigay po natin. Pero kailangan natin po ito silang i-avail. Di ba? So, and trials in life which always there for us will make us strong. Yung mga trials na meron po tayo. Sino po ditong mag-agree na hindi ka po mawawalan ng problema sa buong buhay mo? Lagi kang may problema. Di ba? We are not praying for a no problem solution. Hindi po tayo magpipray ng no problem solution. Magpipray po tayo ng pag-pray po natin? Solution for our problem. Hindi po, no problem solution. Baliktarin lang po natin. Di ba? Solution for our problem. Kasi laging nandyan. Hindi po siya pwedeng mawala. Kailangan po yan.
para po tayo maging strong. One reason why the Israelites were not pushed forward so quickly to the promised land. Bakit po? Bakit hindi naging 40 days? Maliban sa nalaman po natin na nag-disobey po sila, nag-murmur po sila. Ano pong, i-research nyo na lang po yun. Pero sabihin ko sa inyo, bakit po sila hindi pinupost forward? Because they are untrained warriors. Sinabi po yun. Hindi po ni Lord pinaagad-agad pupuntahan po sila. Mga pupuntahan po nila, Jericho. Meron ng mga, anong tawag yan? Mga archer or mga spear. Sila ay galing sila sa labor force. Di ba? Anong kaalam-alam nila sa laban? Gawin na lang ng Lord, pitikin na lang yung Jericho or yung Canaan. Ganon, hindi. Tinitrain sila, kaya po hindi po sila pinasok. And we need that training sa ating pong buhay. Amen? So number 3, no extra baggage. Para tayo, hindi po tayo pawindang-windang sa ating pong takbuhin, move forward, kailangan po nating ng no extra baggage. Okay? In Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us. Kailangan po nating itapon pala yung mga kunti-kunting mga abubot nating sin. Mga kunti-kunti lang. Kunti lang naman to. Nandito lang tinatago ko. Petty. Diba? Kaya nga po, we should be entrusted by small things. Dahil nga po, ang hindi ma-entrust ng small things, hindi rin po ma-entrust ng big things. Kaya po yung mga maliliit na yan Mga maliliit daw dito, sabi dito, everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Throw off. Iwanan mo na yan. Amen? So kailangan po, if you are a transient travelers, hindi ka magkikerry ng mga bag na marami. Transient lang Di ba? Dadaan ka lang. Nowadays, so many baggages unknowingly, mas mauna pa natin mag-messenger kaysa mag-pray first thing in the morning. Minsan, na-check pa natin yung messenger natin na una. I say it to myself. Or late night before we sleep, nandun ka pa sa Facebook, una sa morning, sa late night, na yun naman po ang ating last na chine-check. If we don't pray in the morning, God is still God. Right? If we don't pray in the evening, God is still God. Correct? But we are not the same by not doing what is right. If we are not praying, we are not the same. Bumabalik ang sarili mong old nature pag hindi ka kumbaga hindi ka naalagaan sa prayer every time. Hindi po dahil matagal na. Sabihin ko sa iyo, boldly, even pastora, sa umaga nagpe-pray yan. Nagpe-pray yan sa gabi. Kasi maski pa matagal na nagsaserve, sila Brother Eddie, sila Pastor Joey, kung sino man. Nagpe-pray yan lagi dahil at tayo din, hindi po tayo, wala po tayo assignment, wala akong assignment, wala akong opening prayer o closing prayer, banjing-banjing lang. No, every day you should be ready. Sa lahat as a soldier, wala po tayong civilian affair. Dapat ready po tayo in action. Kung tawagin po tayo, dapat ready po tayo kaagad. Okay? So, nandun na yung busy po tayo, pero looks accomplishing nothing. Pag hindi po tayo doing what is right, busy po tayo sa within the day, kung hindi po tayo nag-pray, pero parang wala tayong na-accomplish. Mabigat ang salubong ng araw po natin pag hindi po tayo nagpe-pray. So, iyon po yung mga baggages po natin, di ba? Baggages po yun, yung mga ginagawa po natin. If you tried a mountain climbing, hindi ka pwedeng magdala ng maraming mga bagay. I say, yung mga mountain climbing na umaabot ng 3 to 4 hours upscale. Naranasan ko po yan sa Mindanao, nag-upscale po kami ng mountain 3 to 4 hours. To the point na iiyak na yung mga kasama namin dahil sa sobrang bigat. Yung baggage nila, hindi na yung bagahe na binitbit. Kami na nagbitbit ng bagahe nila, ang napakabigat yung sarili na nila. Sometimes it is ourselves. Sometimes also it's not the things that surrounds us, mga things. Sometimes tayo din po nagpapabigat sarili po natin. Okay? Kaya throw off Kaya tira mo yung mga athlete, yung mga marathon, kita mo yung mga damit nila. Parang walang weight, no? Yung pagka nag-adnok marathon, punta kayo sa kita mo sila talagang napakanipis. Walang weight, walang fraction, walang
Wala siyang weight. Okay, in Psalms 127 verse 2, it is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved asleep. Maski paanong gawin po nating, sabi nga pastora, lagi na sinasabi ito maski paano pa nating gawing overtime, hindi ka nakakapasok, hindi ka na nakakapag-church dahil sa overtime, work dito, work diyan. Pero sabi nga ng Lord dito, eating the bread of anxious toil, for He gives, the Lord gives to His beloved asleep. Siya po ang nagbibigay ng comfort sa life. Amen? Number 4, malapit na po tayo. Don't stop the momentum. Sino po dito naglalaro ng basketball at mahilig sa basketball? Mga boys lang. Ngayon, bumangon na naman yung team ng GSW, no? Golden State Warriors. So, dito po tayo, pag-uusapan po natin to, yung momentum killer. Momentum killer. Yung pong momentum killer ay yung pong sinasabing time out. Once na 2 minutes or seconds na lang yung laro at ang momentum ay nasa kalaban. Anong gawin ng coach sa kalaban? Time out. Bakit po? Gusto niyang patayin yung momentum ng kalaban. Dahil Stephen Curry, tres ng tres, parang nalalak na no? Gusto niyang patayin yon at i-distract na yon. Lagyan niya ng mga disadvantage o lagyan niya ng mga defense yon para hindi makapasok at hindi mawawala, madidistract. Yun po, yung time out ay momentum killer. Sa ating pong buhay, minsan napapagod tayo, di ba? Sometimes may mga nagtatanong, I have been here for a long time serving the Lord. Ano na bang future ko? May mga ganun nagtatanong. Ang tagal ko na pala dito, parang wala naman. Gustong time out. My friend, yung pong momentum killer is yung time out. Yung gusto mo nang munang magpahinga. Watch out for it. So, yun po ang reason ng mga coaches dahil kaya po nila tina-time out po ang para bumaliktad yung momentum. Mawawala sa'yo at papunta sa kalaban. Pangalawa, ano po ang momentum killer is losing speed. Yung tumatakbo ka na sino po nagbibisikleta ito? Siguro naman lahat nagbibisiklitan Momentum po yun. Yung tumatakbo ka. It's the momentum that make you upright. Subukan mong bumagal. Kasi napagod ka or ayaw mo nang mag-move forward, ayaw mo nang pumadyak dahil tinamad ka na, eventually, you will fall down. Mawindang ka dahil ang momentum nawawala. Kailangan po siyang hindi ka mawawala ng speed. Kailangan tuloy-tuloy. Umaandar ka para hindi ka magwindang-windang at matumba. Therefore, make sure we have the required speed. Sa ating pong buhay Kristiyano, we are not staying here. Sino po ditong marunong sa physics? Kita nyo yung tubig. The law of gravity. Mga kapatid, tayo po we're heading towards heaven. Constantly going upward. Pero the moment you lose your speed, the law of gravity will pull you down. Ibig sabihin, pag wala ka ng energy to go up, eventually the law of gravity will pull you down. Wala po yung pag nawala ka ng lulutang ka, hindi ka naman helium. Di ba? Pupull down ka at pupunta ka sa the ground. That is the law of gravity. Ganon din po tayong Kristiyano. Kailangan nating, bakit tayo nagpipray? Bakit tayo nagkaroon ng energy, word of God? Para tuloy-tuloy po towards heaven, towards the Lord. Amen? Momentum. Yun po ang mga nagwawala na kumukuha ng momentum or momentum killer. Time out, losing speed. And sabi nga po ng John 9:4, we must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. The night is coming and then no one can work. Huwag nating antayin mga kapatid na wala nang work. Diba, akala natin noon, nung mag-a-assign ng anniversary noon, parang ako na naman i-assign sa anniversary. Ako na naman, akala natin tuloy-tuloy yung ganong physical anniversary. Tingnan mo, biglang nawala siya. So, na-miss mo yung time na dapat ikaw mag-shine. Ikaw nandoon. Ikaw mag-lead. Ikaw mag-arrange nito at ganyan. Kasi akala mo,
Total, sunod na lang ako. 2016, 17, 18. Pero hindi na mo panahon. You don't know. Sabi nga ni Jesus dito, kailangan gawin natin to. No? The night is coming and then no one can work. Wala na. Di na siya, di na, gustuhin mo man, wala na siya. Okay? So, panglima, fix your eyes on Jesus. Ito po yung final po natin. Napaka-importante po na hindi po tayo nagsuswerve sa ating pong hope, yung fix your eyes on Jesus. Napaka-importante po yun. Fix your eyes on Jesus. Sa trabaho ko sa SeaWorld, di ba construction, under construction siya, up to 7th floor sa roof, kailangan may inspection doon. In a freestanding ladder na scaffolding lang, makikita mo yung makikita mo yung ground. Umakyat ako. Alam mo pagdating sa mga kalahati 3/4, parang masusukan ako. Nahihilo ako. Nahihiya naman ako magsabi sa kasama ko na sabi ko, dandahan lang, parang nanginginig yung tuhod ko. Hanggang sa pagbaba. Kasi nakikita ko yung patas ng pataas, nakikita ko yung ground, naglilit na ng mga tao. Kung ano ba ito, makaabot pa ako, parang ginihigop na ako ng ground. Siyempre, nagtatrabaho tayo, natapos na yon. Sabi ko, nakaligtas ako The next week, meron na namang inspection doon sa taas. Nakalimutan ko lang ilagay ang picture dyan, na dapat yun Sabi ko, naku po, pambihira. Iba na naman yung kasama ko, ibang QC ng ALEC. Sabi ko, parang di ko kaya, baka himatayin ako. Sabi niya, nakatingin siya sa akin, sabi niya, sir, huwag kang tumingin sa ground, tumingin ka sa stair. Yung inapakan mo, huwag kang tumingin dun sa baba. Ayun ang ginawa ko, sabi ko, hindi ko na binilang kung saan ako, bahala na. Nakatingin lang ako sa stair, talagang nagulat ako, nandun ako sa 7th floor. Praise the Lord. Sabi ko, ay, salamat. See? So sabi niya, tama po sinasabi niya, huwag kang tumingin doon sa ground. Huwag kang tumingin sa kung sa kanino. Focus your eyes. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pagka lubakad po tayo at naglakad po tayo, ang dami-dami po na tinitingnan, ay mahihilo ka talaga at mawawala ka sa focus. Doon ka kung sino po dinadaanan mo. Dahil pag ang stair ang tinitingnan mo, hindi mo alam na you are already reaching your goal. You are already reaching your direction or your yung direction mo. Okay? Sabi nga po ng dito, sa conclusion na po tayo, yun po, focus your eyes on Jesus. Conclusion in Matthew 14:29-30. Sabi nga po dito, ito pong story ni Peter noong si Jesus po ay nag-walk sa water. Ito po ay napakagandang situation ay story. For 2 years or 3 years ito, lagi kong binibisitang story dahil natutuwa at nagagalak ako sa mga revelation po dito. Sabi nga po dito sa 29-30, come, he said, then Peter, sabi ni Jesus, come, he said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, naglakad po siya, normally, naglakad po siya sa boat, sa water, out from the boat. But, may nangyari po, but when he saw, katulad din po ng nangyari sa akin, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. So it is the wind, it is the distraction, it is the things that surrounds us sometimes that si Jesus ang pupuntahan niya Pero nabaling yung focus po niya, napunta po sa wind. And those wind, and those trials, and those storm will sink you down. Pero nakakatuwa po dito, okay, Peter was distracted. Inaccept na natin po yon. Alam po natin, distracted. Peter sink down. Nag-sink po siya. Diba? Lumubog po siya. Siguro napahiya din siya sa mga kasamahan niya, no? Uy, lumubog siya. Diba? Hindi naman po siguro maganda yung nadapa ka. Hindi katawa-tawa yun, diba? Hindi po yun talagang you will be proud of. Nahiya siya. Pero ang napakaganda po dito, he cried out, Lord, save me. Hindi po siya nag-swim back. Di ba pag minsan ang mga failure ng mga tao, susubukan mo isang bagay, pag ayaw mo, balikan na lang. Ayaw ko na, di ko kaya yan.
you will turn from where you start. Pero ito pong lakad na ito ni Peter towards Jesus, napakaganda, inaccept po niya yung katotohanan, nagsing siya, na-distract siya, lumubog siya. Lumubog siya, pero ang napakaganda po niya, hindi po siya naghanap ng sariling paraan. And he told, Lord, he cried out, Lord, save me. Tayo man siguro sa buhay po natin, mararanas po tayo, sabihin po natin, di ba, kanina, na we have always trials and testing sa life po natin. Meron man siguro mga time na sa atin po mga kapatiran dyan, na parang lumubog na yung paa mo. Lord, cry out to the Lord, Lord, save me. And the Lord will immediately pull you up. Amen? Ibalik ka po niya sa situation kung asaan meron ka. Amen? Praise God. And last verse po, Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, this is a simple exhortation for you, for us to focus and fix our eyes on Jesus. Marami pong mga mangyayari ngayon at hindi pa natin alam kung ano pang mangyayari sa panahong ito. Fix your eyes on Jesus. Kasi siya po ang perfecter ng ating pong faith. I-reinforce po niya ang ating pong emotions, ang ating pong mga notions, ang ating pong mga perceptions sa life, ang ating pong focus lalo na. Dahil dapat sa Kanya lang po. Maraming problema, maraming trials, maraming mga uncertainties sa buhay na ito. Pero pag nakafocus po tayo kay Jesus, kaliwali mga problema at nakapaligid sa atin. Matatanggal po yun, hindi po nila kayang sumabit sa atin. Praise God. Kantahin po natin to, kantahin nyo rin po ito. Christ is enough for me. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back. The cross before me,
the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything, Lord. Everything I need. Hallelujah. Praise the Lord.